Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, have a good day. Ayan, papanoorin po natin yung Malacanang press briefing, no? Ngayong araw na to. Gagawa natin ng konting reaction. Ayan, please po, paki-like naman. Isang like lang po dyan. Okay na po tayo. Ayan, umpisa na po natin. Pasok, QC Claire. Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Tama. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Sabi nga ng Beto, Kahit na nga yung kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. hair follicle Hindi test niya nakakailangan ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni Hair follicle dating test na bata. presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Go home. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na Mensahe niyo, madam. humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulveron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi din po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanilang magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po gano'n bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Teka lang. Yun mga kabayan, binibigyan daw po ang suspect or respondents ng due process. Ang tanong, Redigong, ginawa nyo ba yun? Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Sana all may karapatan. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Wow. Sana Hindi all. po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama.
Mhm. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity Puro para sa fake mga news ang balik kababayan po sa natin. dito. Yan po yung dahilan ng Tungkol sa meeting. fake news eh. Umali, GMA Integrated News. Fake news Good naman afternoon, to. ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? kidnapping. I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one that we had been appointed, we were tasked Sa fake to news. do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po Wow. natin before na ang fake news makakapag-diskaril Mhm. ng isipan ng tao, ng taong bayan. Hmm? Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. All right, ma'am, with regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman, taayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tingnan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. Fake news. Questions related to the Fake good na news po, first. Fake Alvin news. Baltazar, Radio Pilipinas. Grabe yan. Good afternoon po. In connection dun sa third good news natin, following the arrest of the three three suspects in the kidnapping slay case, the Philippine National Police has formed a joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in information. Thus, the Palace agree with the move of the Philippine National Police that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability. Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po, nagkaroon po tayo ng pag-meeting kasama po ang CDICT Secretary Aguda, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga pong mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Crime, Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso na ni Mr. K. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito Ito mga kabayan, kasi po, kaya marami pong nagsasabi, opinion ko lang din to kasi nga, ang nabalita kasi is tumanggap na ng pera yung mga kidnappers, around 160 million nata. Hindi ako sure Basta yun yung $22 million. Nung nakatanggap na ng pera, ang nangyari, mga ilang linggo, nakita na, or sumurrender na itong mga kidnappers. Kung ikaw ba kidnappers kasi, tanggap mo na yung ransom, napakalaking pera, bila kang lulutang, susurrender ka, yun. So, yun yung mga opinion ng mga tao ngayon, kaya maraming nagre-react dito ay napaka hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo
nasupuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Sana, fake news. Moving on to other news, Maricel Halili, News Grabe 5. pala yung fake news ha. Nakakawa na sarili Magandang mag-iisip. tanghali po, Yusek. Ganun ba yun? Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, naman, ubusin mo lahat. hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Ubusin lahat. But Sabihin. dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din Fake po news na ito naman. sa impluensya ng mga Grabe. fake news na nagkakalat. Katulad ng sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi rin naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero ma'am, considering yung that the survey survey na yan, was isa sa mga conducted from importante, March 23 to 29 or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Sad. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Opinion niya nga eh. Holmes, Mr. Holmes. Sa kanya, mas okay? magaling. Yan ay kanyang opinion. Si Holmes. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news, Fake news ng mga na fake naman. news. Ace Romero, Philippine Star. Grabe. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had
I believe hours ago or within the ngayong araw po yung Nangyari sa DICT meeting. Meron pa po Fake news na ongoing. pala. Lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, Secret. hayaan niyo po Secret. munang hindi ko muna to sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na raise. Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ng fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi, kahit po yung ibang mga Ibig sabihin, mga firms lahat mula ng sa ibang bansa lumalabas sa nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas. So hindi na po ito biro. Dapat po talaga itong bigyan ng pansin. Hindi. So ayan mga babayan, no? Tapos na po tayo sa Malacanang press briefing tungkol po sa fake news. Natatawa lang ako sa fake news na yan eh, di ba? Ibig sabihin pala, lahat na lumalabas sa Facebook, YouTube, halos fake news na pala. Pero anyway, kayo na po yung humusga mga kabayan kung totoo po o hindi. Di ba? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pag-iisip eh. Kaya hindi na po tayo kayang mabudol pa o lokohin pa kasi matatalino na mga Pinoy ngayon, di ba? And updated na rin po about sa mga ganyan. So, yun lang po. God bless.